Alright, so yun, welcome back to my channel. My name is Tobias. Ito nga mga kababayan, pag-usapan nga natin about nga dito sa issue na naman na lumabas ngayon, no? At ayaw talaga tumigil na itong mga animal na to, no? Ayaw tumigil nila sa usapin ng impeachment. Diba? Ito, panoorin natin yung video. Kung saan, talaga namang nag-iiyakan talaga sila. Kasi ang dating, yung, alam niyo yung ano, yung andun na, tas sa pornada pa. Parang ganun, no? Yung, alam yung, parang nandun ka na sa punto na, yun mo yun, yung, paano ko ba sabihin to? Yung nandun ka na kumbaga, parang kang papasok sa isang concert, di ba? Libre, tas walang bayad. Parang ganun. Na limit, hindi ka nakapasok. Parang ganun lang, no? Sinampol lang naman natin. Panoorin natin to, yung balita. Pabor ang isang kongresista sa mungkahi ni Senate President Tito Soto na amyendahan ng saligang batas para maiwasto ang anilay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Darlene Cai. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Danya, ang dating ka nito, parang ayaw, hindi sila pabor doon sa nangyari doon sa na pagbasura ng impeachment ni BP Sara. Tungkol nga dito sa, siyempre, di ba, may proseso na gustong mangyari yung Supreme Court. So, para sa hindi mga nakakalam, yung mga tatanga-tanga, di ba? Ang last arbiter talaga is yung Supreme Court. Hindi yung Senado tsaka yung Congress. O tuloy muna natin to. Impeachment now is an impossible dream. Pinalutang kahapon ni Senate President Tito Soto na kakausapin ang liderato ng Kamara tungkol sa mga susunod na hakbang matapos ang anyay pagkakamali sa pagpapatibay ng Korte Suprema ng pagiging unconstitutional ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Para raw mawasto ang anyay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Alam mo, yung dating na ito, parang hinayang siya Kasi alam mo mga kababayan, once na ma-impeach ang Vice Presidente, ang Vice President, ang Senate President. Yun yung galawan Yun yung nakaayon sa konstitusyon. Kung matatanggal ang isang Vice Presidente, ang papalit, Senate President. Pag natanggal ang Presidente, siyempre ang papalit, Vice Presidente. Di ba? Tuloy. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices natin. Pabor sa mungkahing ito si Representative Joel Chua ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yung konstitusyon po na Ito na naman si Chua. Si Chua na naman. natin, more than 30 years na, almost 40 years na 1987 pa po ito at marami na rin po nangyari. Marami rin po tayong Isa sabi niya 30 years to 40 years na daw na matagal na. Wala eksaktong 30 to 40. Malamang hindi pa siya abogado noon. Baka high school pa lang siya noon. Kung 30 years, di ba? Baka elementary pa nga lang. O high school, no? Patuloy. na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Sa akin pong pananaw, pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. So not in particular lamang dito sa... Alam nyo, kasi kaya gusto nyo naman silipin niya. Kasi meron kayong motibo. Yun yung bagay na nakikita ng Supreme Court na ang nangyayari, 'di ba, ginagamit nyo pampolitika. Pagkalaban, kailangan ganito, tsaka pag utos ni boss, kailangan ganun. Parang 'di ba? Kung anong utos si Tamba. Tama ba? Ha? Yun yung bagay na yun.
Kaya gusto nyo palitan. Pero ayaw nyo talaga dun sa maayos sa sitwasyon. Kasi kung meron man dapat i-impeach dito mga kababayan, walang iba kundi si Marcos. Diba? Bakit hindi niya may paliwanag yung mga pinirmahan niya? Ay, yung mga pinirmahan niya dyan sa budget na yan. Bukod nga dyan mga kababayan, dapat inayos niya yan. Diba? Hanggang ngayon wala pa rin nananagot. Diba? Sabi nila Pasko. Diba? Tatapos ng Pasko't bagong taon, wala akong nakulong kahit isa. Diba? Na malaking isda. Eh, paano makukulong? Eh, kayo yung malaking isda. Amo nila. Ipinsan. Diba? Kahit tinuturo na ni Saldico. Diba? Ang laki ng papel ni Saldico dyan sa budget na yan. Paano ginawa yan? Tapos, nung tinuturo na, parang wala na. Iba na yung tinuro, iba na yung nakulong. Puro small ano na lang. Hindi naman natin matatawag na small fish yung mga yun. Dahil alam na ano nga natin yan, di ba? Yung mga contractor, may nagkwento sa atin talagang big time daw talaga. Kung magsunog ng pera. Ha? Patuloy. Impeachment, bagkus pati rin po sa ibang provision. May tila sumbat naman si Representative Terry Ridon ng Committee on Public Accounts tungkol sa sinabi ng mga mahistrado na dapat siguruhin ang due process at mabilis sa pagdesolba ng mga kaso sa buong impeachment process. I think they should look at themselves as well on whether or not they're able to comply with this particular. Ano na mga kababayan, ito si Terry Ridon. Ito yung tinanggal noon ni Pangulong Duterte. Diba? Na sa gabinete niya. Kasi merong anomalya na ano yata. Kasi napanood ko yung sa balita. Kaya nga tinanggal siya. Ngayon, galit-galit sa Duterte na yan. Tuloy. 24-month period to resolve cases. Dapat ang mga kaso ng Korte Suprema ay nare-resolve within 24 months from the last submission of a brief, a memoranda, or similar documents. Very important for the Supreme Court to also respond. Nagagawa ba nila ito? Bit-bit nila ang pagkadismaya sa SC decision habang naghahanda silang tumanggap ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-iiyakan na sila kasi wala pa rin silang ibang ipapasang ano, di ba? Na para sa impeachment, kundi 125 million. Yun at yun pa din yun. Walang iba. Diba kahit, paulit-ulit na nga natin sinabi, pumasa sa COA. Sila lang naman yung tain-tain. Di ba? Sila lang yun. Pero mantakin nyo yung bilyon-bilyon na nawala, o trilyon na nawala dahil sa flood control. Hanggang ngayon, diba? Wala pa sa kalahati yun na ibabalik. Kasi ang daming congressman na kinabang eh. Ha? Yung mga budget na naglabasan, may mga larawan nila. Ano nilabas sa balita, social media. O tuloy natin to. Oras na matapos ang one-year bar rule sa mga bagong reklamo sa February 6. Bagamat kami ay kami po ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema at ito po ay aming ginagalang. Pero Ayun naman pala, susunod kayo. Ba't ang dami niya pang ngek-ngek? Diba ang dami niya pang daldal? Kaysa kailangan papalitan yung konstitusyon. Diba? Si Soto dati ayaw sa tsa-tsa. Ngayon gusto na mag-tsa-tsa. Tsa-tsa-tsa. Ate ayaw sa tsa-tsa niyan. Ngayon gusto na sa tsa-tsa. Gusto niya na magkaroon na, gusto niya na pabor na siya doon sa charter change. Diba? hindi ibig sabihin po nito kami po ay sumasang-ayon. Hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Ginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim. Grabe, no? Parang sinasabi nito ni Redon na, diba? Ano tawag niyo dito? Comment nyo nga. Comment nyo sa baba.
Di ba? Parang sinasabi niya rito na dapat mas makapangyarihan ng Congress kaya sa Korte Suprema. Yung Korte Suprema nga pinakamataas na hukuman eh. Ang gusto nito mga to baliktarin. Ha? Alim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House, irrespective of whoever it is. Wala pang tugon dyan ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24. Ayun yung mga kababayan. So, hindi naman kailangan magpaliwanag ng Korte Suprema sa desisyon nila dahil, di ba, may mga lumabas na nga na sinabi nila na bakit nga daw ganun ang naging desisyon nila. Pwede nyo naman i-check, mga kababayan, para doon sa mga hindi nag-ano. So, bakit nga ba sila tayo dito sa impeachment ni BP Inday Sara? Diba? O, ito. Ito sabi ng isang makakaliwa o ba? O pinklawan? O, yan sabi ni Attorney Virgilio Bautista. Yan sabi niya. Secretary General ng una. Umapilang unahin muna si BP Sara. Talsikin muna si BP Sara. Bago panagutin si BBM. Sabi sa inyo eh. Yun ang plano. Kailangan mo na maalis ang Vice Presidente. Tapos tsaka nila isusunod yung Presidente. Para nga naman makabalik. Diba yung mga gusto makabalik. Diba? Halatang-halata eh. Kasi itong mga na to, mga epal na hindi naman talaga dapat nakikisali na, alam mo natin kung anong motibo ng mga yan. Kaya wag mo tayo basta-basta mga kababayan. Diba? Magpapanawala sa mga taong to. Tandaan niyo yung mga taong yan, yung mga pagmumukha ng mga yan, na hindi niyo dapat pagkatiwalaan pag nagsasalita. Ito pa isa. Ito pa isang dahilan. Ayan. Sabi ni, Yamas. Bad trip dito si Atty. Gonzo. Ewan ko bakit. Lagi niyang binabanatan yan. Ayan, sabi ni Yamas, di ba? Sa mga kababayan. Basahin lang natin, ha? Ayan, ha? Ayan. Kung manalo si Sara, iwa-wipe out ang Pinklawan. Totoo naman. Iwa-wipe out ang mga Marcos. Iwa-wipe out ang mga Tulfo. Di ba, pati Tulfo nadamay na. Kaya sabi ni Llamas, di ba? Kaya lahat ng yan, nag-iisip dapat magtulong-tulong. Magtulong-tulong tayo, iisa lang dahil pag more than one, panalo si Sara. Ay namin na nila talaga. Alam mo, hindi ko talaga nila kahi-ali. Kumaniwala kayo sa akin, mga kababayan. Sa mga, ewan ko, sa mga, yung mga, hindi naman mapolitikang tao, pero nanonood sa atin. Ayan, yung mga, nakikita ko mga nanonood, tsaka nagko-komento, nagla-like. Alam nyo, ganito lang yan. Pag si Inday Sara ang hindi naging presidente, lahat na nangyari ngayon, simula ng 2022 hanggang 2025, diba? Yung mga pagbebenta ng ginto, yung reserve gold natin, yung may tumatama sa loto. Hindi, sinabi ko lang naman, nagtatanong lang ako bakit ganun lagi may tumatama sa loto? Diba? Yung mga issue sa PhilHealth, sa SA, sa pag-ibig, lahat ng mga binanggit ni Pangulong Duterte noon, na nakaraan, bago siya mapatahimik, mapadala sa dahig, nangyari. Diba? Lahat nangyari, walang imposible, nangyari ho talaga. Kasi, kontakin nyo yung nasabi pa lang ni Pangulong Duterte noon, nangyayari na ngayon. Diba? Ganun ka alas yung matanda. Isipin nyo ilang taon na yun, 80 plus na yun.
Pero ang talas sa pag-iisip. Kita niyo yun? Kaya, mauulit lang ho yan kung hindi ho, kung sila pa rin ho yung, kung yung mga taong gusto nila yung maupo. Yun lang yun, mga kababayan. Ha? At yung mga dapat managot do sa flood control issue, malamang at sa malamang, di ba? Wala yung mawa-wipe out yun. Kagaya ng kaso ni BBM, di ba? Ang kulit nyo kasi. Kung tutusin, ang kulit nyo noon. Di ba? Pag nagbabasa nga ako ng mga lumang messages sa page ko, natatawa ako eh. Alam nyo, marami galit-galit sa akin noon. Mga pinklawan, mga supporter nito ni BBM. Kasi hindi naman ako BBM eh. Diba? Sinuportahan ko si Sara. Siyempre, ang presidente ko, si Yorme, si Isko. Magalit-galit sila noon pag binabanatan ko si BBM. Nung nakaraang eleksyon. O, tignan nyo nangyari ngayon. Diba? Nabaon sa limot. Diba? Yung kaso nila sa estate, diba? Estate tax. Bali na wala. O, kamusta naman ngayon? Nabayaran ba? Diba hindi? O, yun yung sabi ni, diba? Kaya, sabi ni Llamas, wipe out daw talaga. Talaga mawa-wipe out ang mga to, mga kababayan. Kasi pag nakabalik ang Duterte, tandaan ninyo. Diba? Hindi nila magagawa yan. Dahil hindi nila magawa yan ng panahon ni Pangulong Duterte. Oo, may aminin natin, may corruption. Pero, diba? Sabi nga nung nagkwento sa akin, isipin mo, driver nun. Yung driver nun, mga kababayan, driver nung, tune ng isang kontraktor. Nagsabihan niya na daw yung pamangkin niya. Kinukwento sa akin ng driver. Nagsabihan ko na yan. Wala talaga. Ayan, pag pumutok yan, yari kayo. Pumutok nga, di punong siya ngayon. Kinukwento nun na noon daw, yung mga nakaraang presidente, lang naman, kurot-kurot. Pero daw ngayon, garapalan sobra. Talagang walang proyekto. Diba? Kasi noon, kukurot ka eh. Kukurot ka doon sa project eh. Diba? Kung magkano mo palalabas. Pero may project. Yun yung pinagkaiba noon. Pero ngayon, wala kang makita ng ultimo bakal. Samantalang, pag binasa mo yung kontrata, malulula ka sa mahal ng semento. Baka hindi lang 3 doble yun. O 4-5. O yung bakal, ganun din. Yun yung sinasabi doon, mga kababayan. Kaya takot na takot tong mga to na makabalik ang isang Duterte. Dahil automatic yan, yung mga talagang corrupt tsaka tiwali sa gobyerno, talagang iilag. Diba? Kaya nga sila nagpesta eh. Nagpesta sila na nakaraan eh. Ayuda doon, ayuda dito, tupad doon, tupad dito. Diba? Para silang namimili ng ng tao noon. Ha? Kung ano ayuda pinamimigay nila. Pero kung tanong, di ba? Saan galing yung pera? Bakit yung mga pondo na para sa flood control nawawala? Yun lang yun. Ha? O ito naman mga kababayan, panoorin natin yung rally na nangyari kanina. Although hindi naman tayo talaga sumasama sa mga rally na ganito kasi medyo naiilang din po ako kasi alam nyo na, isipin nila artistahin tayo. Hindi naman, no? Hindi lang tayo madalas magpunta sa mga ganitong rally, mga event. Pero minsan sumasama tayo. Pero pag medyo busy, may kailangan gawin, siyempre, kailangan kumita, kailangan magkapera, trabaho muna. Sa ginagawa natin ngayon, gabi naman tayo gumagawa. O madaling araw na. Panoorin natin to. Yan. Protesta sa kalsada ay dinaan ng ilang personalidad at mga grupo. Ang panawagan para bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Quezon City, nakatutok live, si Jamie Santos. Jamie.
Ivan, isinagawa ngayong Sabado ng hapon ng isang motorcade caravan na nananawagan ang mga lumahok na panagutin ang pamahalaan at ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Busina para sa pagkakaisa kontra korupsyon ang panawagan ng iba't ibang grupong nagsama-sama sa motorcade caravan. Binagtas ng grupo ni dating kongresista Mike Defensor ang EDSA mula White Plains hanggang Monumento. Umikot hanggang sa Commonwealth Avenue at tinumbok ang batasan. Ang isang grupo naman sa pangunguna ni dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. nagsimula sa Parañaque. Binagtas ang C5 pa Marcos Highway patungong batasan. Ilan sa mga sasakyang lumahok ay may mga nakapaskil na tarpaulin na may panawagang panagutin ang mga mandarambong sa kaban ng bayan at ibalik ang mga ninakaw. Nakibusina naman ang ilang motorista na nakasabay ng motorcade sa kalsada. Ayon sa mga organizer, layunin ng aktibidad na Alam niyo mga kababayan, ito yung balita, diba may mga nakaisa. Pero doon sa kabilang balita na sinasabi, marami daw nagalit. Bias sa bias yung yung dating ng News 5 eh. Sasabi naman ng GMA, marami naman nakaisa nakikibusina. Alam mo, hindi naman nila pinaglalaban dito yung pagbibitiw ni Marcos eh. Yung pinaglalaban nila dito, dapat managot po talaga. Yung dapat managot. Diba? Diyan sa flood control na yan. Kaya nga wag sa pawit-utan sinasabi mga kababayan, dapat hindi na makalimutan ito at hindi mabaon sa limot. Okay? ipakita ang pagkakaisa at panawagan para sa accountability. Noong isang linggo, impeach PBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na PBM resign! Pagdating dito sa Batasan, Ivan, payapa namang nag-disperse ang grupo ng mga kalahok. Sinusubukan pa natin kuhanan ng pahayag ang palasyo sa mga naging pahayag at panawagan ng grupo. At yan ang latest mula rito. Yun, di ba? So, peaceful naman yung nangyari dito sa Manila, sa Quezon City. Diba? Pero magtataka ho tayo, mga kababayan, yung nangyari naman sa Cebu, hinarang sila. Moving naman yan. Kumbaga, moving naman yung ginagawa nila. Hindi naman mag-stay sa isang lugar. Mag-stay saglit, pero aalis naman din. Hindi naman inaabot ng 3 oras o 4 na oras, 5 oras sa pwesto nila doon sa White Plains, di ba? Pero ako mga kababayan, sa akin lang. Ito lang. Ako hindi ako pabor doon na Marcos resign. Diba? Kasi pag nag-resign mo yan, baka iba yung mangyari. Ha? Kasi bakit sinasabi to mga kababayan? Kasi kalamitan yung mga nagre-resign parang natitiway na lang po eh. So, dito pansin nyo, di ba pagka nagre-resign na taga-gobyerno, nagbitaw, wala, nag-resign lang, tinanggal sa pwesto. Tapos yung katarantado na nangyari, wala na. Baon na sa limot. Basta natanggal. Pagpalitan naman ng panibagong administrasyon, kadikit, kasangga, appoint. Di ba? Ang daming kalokohan na nangyayari. Kaya ako, hindi ako pabor dito sa sinasabi nila mag-resign si Marcos Jr. Ha? Kaya natin siya yung kusang bumaba. Ha? Alam nyo mga kababayan, naniniwala ho tayo na hindi natutulog ang Diyos. Hindi ako nagpapakabanal dito, pero sa akin po, sa puso ko, hindi natutulog ang Diyos. Andiyan ang Diyos. Nakikita nila yung paghihirap natin mga kababayan natin, kahit nakikita, yung mga pinagdadaanan natin sa araw-araw, nakikita ho yan. Kaya, hindi man ho yan mag-resign, ipagpasa Diyos natin na siya na mismo yung bumaba. Ha? Ito naman mga kababayan, pag-usapan naman natin ito. Showbiz naman tayo. Napunta sa showbiz no? Ito yung yung kay Michelle D tsaka kay Rian Ramos.
Panoorin natin. Niyag ni Michelle D na sinaktan daw siya ng dating driver ni Rian Ramos. Nagpa-blotter pa raw sa barangay ang beauty queen ilang araw. Grabe, no? Isipin mo, driver ka lang, sasaktan mo yung, yung kaibigan ng amo mo. Grabe, ngayon ako nakarinig ng ganun. Dito kayong, di ba, di ba yung nangangamuhan ka lang na maglalakas loob ng ganyan, no? Tuloy. Bago magreklamo ang driver sa NBI. Yan ang express report ni Gio Robles. Sabi yan. Inilabas ng kampo ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang larawan na ito ng kanyang kanang braso. Kita ang pasa na bunga raw ng pananakit ni Totoy. Si Totoy, ang dating driver ni Rian Ramos na nagrereklamo ng torture at illegal detention laban mismo kay Ramos, D at kaibigan nilang si Samantha Panlilio. Kuha ang larawan ng may isa pa pala. madaling araw ng January 18 sa Barangay Urdaneta sa Makati City. Ang desk officer ng barangay na si Reynan Garcia ang naka-duty ng magpa-blotter si D. Pinakita raw mismo sa kanya ng beauty queen ang mga pasa nito. Yun po, pagpunta nga po niya dito, lumuluwa po siya, gano'n, yung may pagkabalisa, gano'n. Sinaktan daw po siya nung driver niya. Sa blotter report ng barangay, nakasaad na dumulog si D para ireklamo si alias Totoy dahil umano sa nabistong pagnanakaw. Walang binanggit sa report kung ano ang ninakaw. Pero sa programang Ted Filon at DJ Chacha kahapon, may nabanggit ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Boy Evangelista tungkol sa umano'y ninakaw ni Totoy. Iyon nauwi niya, no? Thinking na baka may pera nga doon. Sa complaint nga, lumalabas, ang worth ng value doon is 30 million. Kaya ito nga, may case build up doon. What is all about that film? Pero hindi ko po na pwedeng i-disclose kung ano yung laman ng film na yon. Nauna na ring sinabi ni Totoy na pinaparatangan siyang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga pribadong larawan ni Ramos. Pero itinanggi Sabi mo, ang pang nagnakaw. Ano naman picture pala ni Rian Ramos. Ano kaya gagawin ni Mang Totoy doon, no? niyang nasa kanya ang angpaw. Sa blotter pa ni Michelle D, sinabi niyang sinaktan daw siya ng driver matapos pagbantaan na dadalhin ito sa presinto. Sinabi rin ni D sa reklamo na tinangka ni alias Totoy na tumakas matapos dumaan sa bintana ng kanilang kondo at bubaba habang nakakapit sa gondola rope ng building mula sa 39th floor. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Totoy na tumalon daw siya at nakakapit sa lubid sa 25th floor. Una nang giniit ng kampo ni Ramos at D na hindi kapani-paniwala ang salaysay ni Totoy. Pero depensa ng VACC na unang tumulong kay alias Totoy. Depende sa body chemistry ng tao, mabilis mawala yung mga pasa. Pero ang importante, yung mga internal doon sa loob. Kasi yung isang major complaint niya is pag umuubo siya, ang sakit-sakit, parang may tumutusok na buto o pain. Maybe, sabi nung nag-examine sa NBI, baka nga tumutusok yung ribs. Kanina, nagtungo sa isang diagnostic center sa San Juan si Totoy para sa medical legal. Pinaliwanag muli ng VACC kung bakit muling nagpatingin sa doktor si Totoy kahit una nang ipinamedical ng Makati City Police. May nasabi yung kapatid baka finake yung yung mga medical report. Kaya ito napaka-importante ito na ebidensya, baka hindi mag-compare dun sa finake. Muli naman iginiit ng kampo ni Ramos at D na handa silang harapin ang paratang ni Totoy. Kumpiyansa raw sila na mapapabulaanan ang umano'y pananakit at illegal detention. Nagbabalita mula sa Frontline. No, ayun nga yung kaso na yun, no. Ako sa palagay ko, sa tingin ko nakauna lang yung Totoy, no. Nakauna yung Totoy na magreklamo. O nga nakauna yung Totoy, kaya ngayon, ang nangyayari, bunubueltahan na itong mga to. Kasi, hindi biro yung ginawa nila dun sa driver. Well,
sinaktan nila ng kung paano, para nilang ginawang isang, di ba, hayop kung paano saktan. Tapos, illegal detention, kinulong nila. Tapos, pinagbintangan pang nagnakaw ng kung ano-ano. So, medyo mahirap yun. Di ba? Kasi ako, naniniwala ako doon sa driver na maaaring ginawa talaga sa kanya yun. Kasi hindi naman magre-reklamo yun kung walang ginawa sa kanya. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo mga kababayan na ang laging api dito yung mga taong nasa baba. Diba? Ang laging kawawa yung mga taong kagaya ni Mang Totoy. Yun yung mga lagi naaargabyado. Kasi, tandaan nyo ha mga kababayan, nakikita nyo naman kung anong sistema meron tayo. Kung sino yung may kapangyarihan, madalas sila pa yung pinapaboran. At sana totoo yung yung mga paratang ng nito nila Rian Ramos. Paano kung hindi? Ha? Kaya sa dami ng kasong ganyan, ang ginagawa nila, pinatatahimik nila yung nagrereklamo. Buti nga na lumabas yung ganitong issue At least alam natin, buti na lang, di nanalo Miss Universe. Diba? Buti na lang, hindi nanalo Miss Universe, di ba? Ganun pala ugali nito ni Michelle D. At bukod nga dyan, kita nyo naman yung mga kung paano sila gumawa ng istorya. Paano sila gagawa ng istorya. Halata mga artista to Diba, tatandaan nyo, sinabi ko noon, diba, sinabi ko noon sa inyo, after election, maghihiwalay din yan si Sam Bersosa at si Rian Ramos. Ba, yung nangangampanya yan dito sa Maynila, o ano nangyari ngayon? Ikaw may isip ka Diba? Parang palabas lang yung mga nangyari. Diba? Kasi alam mo, sinabi ko na ito noon behind the camera, maraming ibang nangyayari. Hindi lahat na nakikita ho natin sa harapan ng camera. Baka gaya nung yung vlogger na taga ibang bansa, yung ewan ko, ano ba, anong lahi yun? Yung pinost ko sa page ko na scammer, diba, binigyan yung bata, yung estudyante ng 100,000, tapos binawi, tapos binigyan ng 200. O, diba? Marami yung ganun, behind the camera. Sinasabi, pero hindi ko totoo. Diba? Marami ho yan, lalo-lalo sa mga artista at politiko. Tandaan yung sinasabi ko mga kababayan. Kasi hindi wala sa paningin natin na nakikita, maganda at tama. Gaya ng mga nangyayari ngayon sa bansa natin pagdating sa politika. Ha? Puro pang-aangkin. Angkin ng tulay. Speaking of di ba, election nga nung nakaraan, di ba, ayan, sabi naman sa inyo maghihiwalay din. Alabas lang yung nila ni Speaking nga with Yorme, di ba, ito ngayon kay Yorme, ayan. Diba? Ito, magandang balita to mga kababayan kasi nasa kote ng Manila Police District. Itong wanted na Korean yata to, Korean, na may kasong rape. At ang ni-rape na ito mga kababayan, Pilipina. Diba? Kababayan natin. Buti na nasa kote. Nasa kote. Lumabas kasi yung warrant na galing sa Manila na nirereklamo tong Koreano na to. Tapos, siguro, na pagdating yata sa abroad tuloy, airport, patakas na yun, nahuli siya. Hindi siya na, OU siya ngayon. Ha? Good job, Yorme, no? At palakpakan natin si Yormisco. Alright. O, ito naman mga kababayan, ito nga yung kay Sir Jack, no? Kasi nga, may nilabas to si Sir Jack na alam natin na, di ba, hospital nga si Marcos. Kasi ayaw niyo, di ba, ano ba naman yan? Diba? Ayaw niyo maglabas yung sa inyo mismo galing na bulletin kung ano talaga yung resulta ng sakit ni Marcos. Ni Marcos Jr., ni PBBM.
Diba? Kasi naglabas yata to si Sir Jack, ewan ko hindi ko pa nakita yung post niya, na meron ng pinost to si Sir Jack na bulletin, yung kung ano yung kalagayan ni Marcos. Ito nga, piniimbestigahan sa, di ba? May supwina pala, supwina. Pero piniimbestigahan din ng PNP. Ha? So, bakit ayaw nyo ilabas yung buong katotohanan? Yun na nga magpa-drug test. Ayaw nyo ilabas yung katotohanan sa flood control. Lahat na lang ayaw nyo ilabas eh. Ha? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan maraming maganda sa harap ng camera. Pero behind the camera, maraming tinatago. Ayun lang naman, no? Di ba? Kung dapat ang gawin nila dyan, alamin nila kung saan mismo nanggaling yun. Or, di ba? Saan una nanggaling yung post? Baka mamaya hindi naman kay Sir Jack galing yung unang post. So, ako naman, okay naman sa akin to si Sir Jack talaga kung tutusin eh. Okay din to eh. Ayaw lang nito yung mga bading. Yung bading. Bad na bading pa. Ha? Yun nga lang nga talaga ganito yung sitwasyon po talaga pag DDS vlogger ka. Malamang patatahimikin ka talaga. Diba? So ito naman mga kababayan, ito nga yung sagutan ngayon ni Llamas saka ni Senator Robin Padilla. Ito yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Ayan. Pagdadasal ko na magbago na po kayo. Para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Grabe, no? Gumandang lalaki. Sumagot naman to si Llamas. Sabi niya, okay lang. Kahit pangit, hindi naman krimen yun. Basta, wag maging pangit ang budhi at traitor sa bansa. Traitor kagad sa bansa, no? Grabe to si Llamas. Traitor ba si Robin Padilla? Ha? Tandaan niya mga kababayan, wala sila iba ipupukol dyan kundi yung usapin na naman sa pagiging ng China. Pero nakita niyo naman si Robin Padilla pumunta pa dun. Kasakay sa speedboat. Ito mga to, puro ngakak lang to mga to eh. Bukod dito, di ba, analysis paralysis to. Political analysis paralysis to eh. Anyway, yun lang naman mga kababayan. Binigyan lang natin itong reaction. Hindi ko alam kung hanggang kailan ahaba itong sagutan nila ni Senator Robin, no? Ang dating ko kasi parang nagmamalaki pa to si Llamas eh. Akala mo, kausap niya, lang eh. Sa bagay, nakasandal yan sa pader eh. Pader. Pader ng pulburon. Na joke lang. Anyway, yun nga sabi ni Senator Robin, di ba? Sabi niya nga pagdadasal niya na gumandang lalaki. Senator Robin naman, no? Grabe ka naman kasi kulang na sabihin mo mukhang paa. Grabe Senator Robin eh. Tanggap naman ni Llamas sabi niya di bali daw pangit. Diba? Huwag nga lang daw trader sa bansa. Sana mapatunayan mong trader talaga sa bansa. Right? O ito naman yung sabi ni Risa Ontiveros. Diba? Sabi ni Risa Ontiveros, naniniwalang kayang matalo ni BP Inday sa 2028. So naniniwala nga daw siya kayang matalo si BP Inday sa 2028. Kayang matalo ang sino mang kandidato kahit si BP Sara. Gaano man siya kalakas ngayon bilang kandidato patungong 2028 ay maari ring matalo.
Grabe, no? Pero yun nyo, samantalang noon na tumatakbo siya, kay BP Inday siya lumapit. Na? Kinukwento ni BP Inday. Para naman nga daw siya manalo sa pagka-senador. Tandaan nyo, ito katagaan nyo sa bato. Diba? Si Risa Hontiveros, last term na po yan sa pagiging senador. So, naka 10 years na nga eh. Mantakin niya eh. 34 ba yung batas na nagawa niya? Isang dekada. 34. Tapos si Robin Padilla, nagawa ni Robin Padilla is 27. Tinalo pa siya nung 4 na taon pa lang. 4 na taon to 3 taon, di ba? Na senador. Matalang siya, tagal-tagal na. At nananalangin pa talaga siyang manalong presidente. Hindi, sa totoo lang. Di ba? Kaya umusga. Ako bilang, di ba? Tanungin yung mga nagko-contribute sa PhilHealth. Kung iboboto nila yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yung mga nagko-contribute din na, na OFW. Kaya ako tingin ko lang kahit senador takbuhin ito ni Risa Hontiveros, hindi naman nanalo to. Susunod. Maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo ito sinasabi ko. Tumakbo man yan sa 2028, hindi naman nanalo kay BP Inday Sara. At kahit sinong itandem mo dyan, itandem mo pa yan kay Lenny, itandem mo pa yan kay Tulfo, kahit sino itandem nyo dyan, hindi naman nanalo. Kahit si Marcos na itandem nyo kung gusto nyo. Hindi naman nanalo. Pero tandaan nyo tatakbo yan. Pag natalo yan sa 2028, susunod tatakbo yan senador. Pag hindi nanalo senador yan, bababa yan party list. Kaya maganda abolish na yung party list na yan. Kasi ginagawa na lang option. Diba? Pag hindi ka nanalo sa senador, baba ka party list. Yun yung kaya tas wala namang ginagawa iba dyan. Diba? Dikit lang kay Tamba. Wala naman ako binanggit na pangalan kaya naumusga. Ito naman yung sentimento ni John Vic Remulla. Kay Trillanes. Nyo mga kababayan, nagiging circus na Nagiging circus na po yung politika sa atin. Basahin natin. Ito. Basahin natin. Sabi ni Trillanes, hanapin daw namin si Bato. Ano naman ang hahanapin namin? Alam naman namin nasa Davao. Nasa Davao siya. Pero wala naman warrant of arrest. Kaya sabi ni John Vic Remulla, ni SILG. Kaya bakit namin siya hanapin? Bakit namin siya arestuhin? Yun sabi ni John Vic. Kung gusto niya, mag-citizen arrest siya. Kung tingin niya, may warrant. Sabi niya kasi may warrant di siyang mag-aresto. Tama nga naman. Ito si Trillanes na overpower na din to Na-overpower na rin to mga kababayan kung tutusin Ewan ko dito kay Trillanes. Hindi, totoo lang, di ba? Yan sabi ni John Vic Remulla, nabubulol na ako. Di ba ni John Vic Remulla? Ikaw umaresto, citizen arrest kung gusto mo, kung meron kang warrant. Diba? Yun nga Alam mo, ang dating nito parang inuutusan mo si John Vic Remulla Parang alam mo alam mo Secretary of the ILG, SILG, John Vic Remulla, parang ang ginagawang bata na ito. Totoo lang. Parang ang dating, ang gusto mangyari, sumbong mo siya. Ginagawa kang bata-bata. Pakig ka ba nun? Bata-bata ka lang nito.
Ah. Anyway, yung ano man, di ba? Subukan niya siya umaresto sa Davao. Malaman niya. Ito naman, mga kababayan, habol lang natin to, di ba? So, ito nga, yan, naiyak na si Flavi. Si Father Flavi. Tsaka si Risa. Grabe, no, naiyak talaga sila. Ano? Hindi mapigilan ni Risa Hontiveros at ni Father Flavi na maiyak. Pati ang mga kasama niya nang makita nila ang rebulto na ito sa museum na pinagawa nila. Grabe. Grabe, no? Naiyak sila doon sa rebulto ni Kian. Grabe, oh. Antakin yun. Buti pa si Kian may rebulto, no? Samantalang yung mga SAP 44, diba? Walang ganyan. Wala natanggap na ganyan kahit yung mga pamilya nila. Nabigyan sila ng parangal nung panahon ni Pangulong Duterte at syempre yung mga ibang mga pulis, di ba? Na nabigyan ng parangal nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ewan ko ba't ito parang ginagawa nilang santo? Ha? Ginagawa nilang santo si Kian eh. Andaan niya, si Kian. Yung Kian ano ba yan? De Los Santos ba? Diba? Runner ng bato. Diba? Runner, ibig sabihin, diba? Delivery, nagdi-deliver, nagtutulak din ng bato. Scorer din. Diba? Pag may parokyano siya kukuha, tapos babalik siya, ihatid niya yung item. Yun ang trabaho niya, tapos sa kanila ang dating santo. Kaya walang nangyari sa bansang to kasi ganito ho yung laro ng politika sa atin. Diba? Ganyan ho yung laro. Kaya ewan ko mga kababayan medyo hindi na ho maganda talaga tignan yung imahe ng bansang Pilipinas sa nangyayari ngayon. Lalong-lalo na yung nangyayari kay Pangulong Duterte. Hindi na ho maganda sa paningin ng iba. Noon po, ang bansang Pilipinas ay tinitingala tayo ng ibang bansa at pinapalakpakan pag sinabing, di ba, Pilipinas, Duterte. Diba? Unang pumapasok sa isipan nila, Duterte. O iba naman yung kay Pacquiao. Pag sinabing boxing, ang unang pumapasok sa ibang bansa, Pacquiao, boxing. Pero pag, di ba, Pilipinas ang pinag-uusapan, di ba, leadership, ang pumapasok sa mga banyaga, Duterte. Kaya nga maraming mga foreigner na bilib kay Pangulong Duterte. Iba nga, nandito na sa Pilipinas, nakatira sa Davao, nakatira sa BGC, diba? Bilib na bilib kay Pangulong Duterte, tapos mga iba nagbablog na din ngayon. Diba? Mahal na mahal si Pangulong Duterte. At sumasama pa doon sa mga ibang activity. Pero ito, matatawa ka, ginagamit nila yan, yung pagkamatay ni Kian, laban kay Pangulong Duterte. Pero ito naman tanong ko sa inyo, kamusta naman ho? Kamusta naman ho yung mga naging biktima? Mga naging biktima ng droga? Yung mga pamilyang nasira? Yung mga magulang na hirap na nasa ibang bansa nagtatrabaho tapos papadalan yung anak nila. Akala nila napakaayos ng anak nila, nagtatrabaho, nag-aaral. Diba? Yung pala, nag-a-addict. Kaya ayaw nila doon sa ganung sitwasyon na, di ba, war on drugs. Wala naman mga kababayan Walang paraan para mapigil tong war on drugs, kundi labanan. Gamit ang kamay na bakal. So, yun lang mga kababayan, Maraming salamat po sa inyong lahat na nagsishare ng ating video from YouTube to TikTok and Facebook. So may pakiusap lang ako na i-like and share nyo po and subscribe po, especially sa ating bagong YouTube channel na The Vice
2.0. No, dahil doon po natin ina-upload yung mga bago natin video na ganito na video reaction commentary. No, at tayo nagbibigay na ng komento sa mga balita at syempre karapatan naman din ho natin yun bilang isang mamamayan. At meron ho tayong tinatawag dito na freedom of speech, di ba? So wala naman ho tayong binabalikwat o binabaling batas dahil hindi naman tayo the bend the law. Right, so yun, maraming salamat. Ingat po kayong lahat, and Pilipinas, Duterte pa din.